Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa turo at aral ni lesson na magamit po natin yan sa araw-araw ng pamumuhay. At para po magamit po natin sa mga ibang tao na hindi pa nalalaman ng katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan galing po sa Panginoon Hesus Kristo. Dadako po naman po tayo dito po sa pag-aalaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay dito po sa Panginoon Hesus Kristo. Babasahin ko po mga ilang talata dito po sa dito po sa 1 Corinthians 11 verses 23 hanggang 29. Ito po ang nasulat at sasabi. Sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon na ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus na siya'y gabi siya'y pinaglalalo ay lumapot ang tinapay at na siya'y mapagpasalamat. Ito ang kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang kanyang katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. Sa ganitong paraan na kumuha na siya ng kopa ay pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siya'y bagutipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito at pag-aala sa akin. Sapagkat tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahahain ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay dumating siya. Kaya ang sino mang kumain at tinapay uminom sa kopa ng Panginoon na sa parang hindi narapat ay makakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi pinigila ng katawan at kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dakilang Diyos, mga pangyari sa lahat. Panginoon, salamat po sa biyang pinagalit po sa amin, yung mga ito. At pagpatuloy po mga biyang pinagalit po sa amin, susunod po mga Panginoon, ito po ang kami po ay kakain po ng tinapay na walang hibadura at inom po ng katas ng bupas. Ito po ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga ginagawang mga kasalanan at hindi na ulit gagawa ng mga bagay na masama dito po sa ibabaw ng salibutan. At gagawa na po kami ng kabutihan na pinagkaloob niyo po sa inyo ayon po sa kagustuhan at utos niyo po Panginoon. Ito sa mga dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na may pinagpapagligtas ngayon po at magpakailangan. Tatako naman po tayo sa ang pangatara sa pangalan. Babasahin ko po dito po sa kasulatan. Dito po sa 2 Corinthians chapter 9, verses 5 hanggang 7. Ito po ang sulat na sinasabi. Kaya iniisip ko na kailangan imukin ang mga kapatid na maunang umayan sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinapangako na una upang ito'y ihanda bilang isang pusang loob na handog at hindi sa pilitas. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya at nang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala na pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng saya. Habang mamahagi po ang bagay, Usap po dito po sa seminary dito po sa page 68, Culture Blessing. Kakatayin lang po natin ang una at huling. So, ito po
Vena paras pilosio tempestos. Ready? See. Vena paras pilosio tempestos. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, sing them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, sing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflicts, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, mapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa nag-abangan po kami ngayong unang araw sa linggo. At papatuloy po ang pambangon po itong ginagawa po namin susunod po unang araw na sa linggo. Panginoon, ito pong ambangan po ito ay magamit po sa pagpapaunlad ng Iglesia at pagpakailangan ng pangangailangan ng mga kapatid dito po sa Iglesia. Panginoon, gabayan niyo po at ingatan po kami sa lahat ng mga lakad, lalo rin po sa mga pagsubok namin na kailangan po namin ay mabigyan po ng solusyon pagdating po ng panahon. Lalo rin po kami po ay naghahanap buhay po kami at lalo po sa araw-araw na pamumuhay. Ganyan po bahala po sa amin, Panginoon, at alam po namin na Panginoon na mahal po kayo namin sa lahat at di niyo po kami pababayaan at dahil po sa aming pananampalataya sa pamilya. Ito po siya sakot niya dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus na pagligtas. Ngayon po at magpakailan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga kapatid na narito sa umaga ito na nakidalo para sa ating gawain. Ganun din sa mga aral natin na pumunta sa unang araw ng Sanlinggo. At sa mga may nais po balita o katanungan sa ating paksa sa umaga ito, pwede po kayong tumayo. Bradley lang daw paki-announce yung kay Brother Jobert Vidal na father ay patay. Hindi ko lang po kilala ni sila, pero kina-announce lang ni Brother Gambo. At si Brother Gilbert po ay alam naman po natin na kasabayan po namin na nag-aaral sa Preacher's Training Program. Ayun nga po, ayon kay Brother Nelson, kaya pala 2 weeks na silang hindi din nakaka-attend. Yung tatay niya po ay sumakabilang buhay. Saan siya natuloy nakatira? Saan sila nakatira? Magkasita naman sila. Pero yung tatay niya ay nasa Lamas. Tatay ni Brother Gilbert. Kapatiran po. Sama lang po natin sa prayer. Grabe sila.